Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. The American Dream. Masasabi nga na maraming tao sa mundo noon at ngayon na pangarap na makarating sa Amerika. Tulad ng iba, pangarap din niya ng isang mister mula India. Subalit kabaliktaran ang naging kapalaran niya sa Amerika at ng kanyang misis. Sino nga ang mag-aakala na ang American Dream ay magiging mitya ng isang krimen? Para sa ating kaso ngayon, kilalanin natin ang lalaki na si Badrush Kumar Shentabhai Patel o tawagin na lang nating Brian, na noon ay 24 years old. Si Brian ay ipinanganak sa India. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho si Brian sa isang passport office. At dahil sa kanyang edad, nagsimula nang maghanap ang mga magulang ni Brian ng babae na kanyang mapapangasawa. Taong 2013, ang mga magulang ng dalaga na si Palak Patel o tawagin namang nating Paula na noon 21 years old ay nagsimula na ding maghanap ng mapapangasawa ng kanilang anak. Si Paula naman ay isang teacher sa isang pampublikong paaralan sa India. Hanggang sa nakita din ng mga magulang ni Paula ang profile ni Brian sa isang matrimonial site. Matapos mabasa ang profile ni Brian, napag-isip-isip ng mga magulang ni Paula na bagay ang binata para sa kanilang anak. Kaya naman August 2013, nagkita-kita ang pamilya ni na Paula at Brian. Nag-usap sa pribadong lugar sina Brian at Paula. Matapos nga ang pag-uusap, nagustuhan naman nila ang isa't isa. Dahil dito, nagkasundo ang dalawang pamilya na ipakasal na sina Brian at Paula sa isa't isa. November 2013 nang ikinasal nga sina Brian at Paula. Masaya naman ang naging relasyon ng dalawa at nakita din ito ng kani-kanilang mga pamilya. Tinawag nga sina Brian at Paula na perfect couple ng kani-kanilang mga pamilya dahil ni minsan ay hindi nilang nakitang nag-away ang dalawa. Makalipas naman ang ilang buwan, nagplano si Brian na umalis sila ni Paula para sa kanilang honeymoon. At ang napiling lugar ni Brian para sa kanilang honeymoon ay ang bansang Amerika. Alam kasi ni Brian na magiging ligtas sila doong mag-asawa dahil may mga kamag-anak sila doon. Bukod doon, ang nanay din ni Brian ay nasa Amerika dahil nakatira ito sa isa nilang kamag-anak. Agad na sinabi ni Brian kay Paula ang kanyang plano para sa kanilang honeymoon. Masaya naman si Paula sa idea ng kanyang asawa. Si Brian nga ang nag-ayos ng lahat ng papeles at ang kanilang honeymoon visa. Hindi nagtagal, nakuha nga ni na Brian at Paula ang kanilang visa na valid hanggang 6 na buwan. September 2014 nang dumating nga sina Paula at Brian sa Amerika. Una silang nagpunta sa New Jersey kung nasaan ang nanay ni Brian. Pagkatapos noon ay binisita na mag-asawa ang iba pang kamag-anak ni na Brian na nasa iba't ibang mga lugar. Maayos naman ang naging takbo ng kanilang pamamasyal sa buong Amerika. Nag-e-enjoy naman si Paula sa pamamasyal nilang mag-asawa at alam niya ngang babalik din sila kalaunan sa India matapos nilang mamasyal sa iba't ibang lugar sa Amerika. Ngunit ang hindi alam ni Paula, iba pala ang plano ni Brian. Ang gusto kasi ni Brian ay manatili sila mag-asawa sa bahay ng isa niyang kamag-anak. Pagkatapos ay hanap si Brian at Paula ng trabaho sa Amerika at illegal nga silang mananatili doon. At makalipas nga ang ilang araw ng kanilang honeymoon, nagpunta sina Brian at Paula sa Maryland. Sa Maryland, nakipagkita si Brian sa isa niyang pinsan na nagmay-ari ng isang donut store na Dunkin' Donut. Matapos nga makipag-usap ni Brian sa kanyang pinsan, nagdesisyon si Brian na gusto niya magtrabaho sa nasabing tindahan at manatili nga ng permanente sa Maryland kahit na alam niya na ito ay illegal. Agad na sinabi ni Brian ang kanyang plano kay Paula. At sinabi nga niya din sa kanyang asawa na magtrabaho din ito sa tindahan ng donut. Ngunit tumanggi ang babae sa gusto ng kanyang asawa. Ilang beses kinumbinsi ni Brian si Paula pero ayaw niya talagang manatili sa Amerika. Dahil siguro alam niya na illegal ang kanilang gagawin. Hanggang sa isang araw, napapayag na lang ni Brian ang kanyang asawa na magtrabaho sa tindahan ng donut store. Ang branch na ito ay 24 hours na bukas. At dahil nga dito, nagtrabaho sa night shift sina Brian at Paula. Malapit lang din ang apartment ng pinsan ni Brian sa donut store kung saan nga tumira ang mag-asawang Brian at Paula. Masaya si Brian na nagtatrabaho siya sa donut store. Pero kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Paula.
Hindi kasi sang-ayon si Paula na magtrabaho sa tindahan ng donut. Ang gusto kasi ng babae ay umuwi na sila sa India dahil na miss na niya ang kanyang mga magulang at ibang pamilya. Ilang beses kinumbinsi ni Paula si Brian na bumalik na sila sa India dahil wala na siyang interes na manatili pa sa Amerika. Ngunit hindi pinansin ni Brian ang hinaing ng kanyang asawa. Iginiit ni Brian kay Paula na mas maayos ang magiging lagay nila sa Amerika kaysa sa India. At dahil nga hindi iisa ang kanilang desisyon, nagsimulang magkaroon ng alitan sa pagitan ni Brian at Paula. Isang beses dahil nga sa tindi ng pag-aaway ng dalawa, tumawag na ng mga pulis ang kanilang kapitbahay. At sa paglipas nga ng ilang buwan, papalapit na ang expiration ng visa ng mag-asawa. Pero kahit na ganon, walang pakialam si Brian. Ayaw niyang umalis sa tindahan ng donut at umuwi sa India dahil malaki ang kanyang kinikita sa pagtatrabaho sa Amerika. At kahit ayaw magtrabaho ni Paula, pinipilit pa rin siyang pumasok ni Brian sa tindahan. At ang sahod nga ni Paula ay hawak at tinatago na ni Brian. At dahil sa hindi naging magandang karanasan sa Amerika, hindi maiwasan ni Paula na magkwento sa kanyang mga magulang at pamilya. At isang beses nga ay tumawag si Paula sa kanyang pamilya sa India. Sa tawag, umiiyak na sinabi ni Paula sa kanyang nanay na si Judith na hindi na niya kayang manatili pa sa Amerika. Gusto na daw ni Paula na umuwi sa India at ipagpatuloy ang kanyang pagtuturo. Sinabi din ni Paula sa tawag na ayaw nang umuwi ni Brian sa India. Nakwento din ni Paula sa kanyang nanay na sinasaktan umano siya ng kanyang asawa kapag nagagalit ito sa kanya. Labis na nag-alala si Judith sa sitwasyon ng kanyang anak. Kaya naman noong March 27, 2015, binisita ni Judith at ng kanyang asawa si Paula sa Amerika. Nakita ni Judith na hindi maganda ang sitwasyon ng kanyang anak sa bansa. Sobra-sobra kasi ang oras ng trabaho ni Paula sa tindahan. Wala din siyang fixed meal time kaya minsan hindi nakakakain si Paula sa tamang oras. Kinausap ni Judith si Brian para sabihin na iuuwi na nga nila si Paula sa India. Subalit hindi pinansin si Judith ng kanyang manugang. Hindi naman sumama si Paula sa kanyang mga magulang at sinabi nga niya na susubukan na lang niyang kumbinsihin ulit si Brian. April 7, 2015, bumalik na nga sina Judith at ang kanyang asawa sa India na hindi kasama si Paula. Muling bumalik sina Brian at Paula sa kanilang araw-araw na routine pagtatrabaho sa Dunkin' Donut. April 12, 2015, bandang alas 9 ng gabi, isang regular customer ang dumating sa Dunkin' Donut kung saan nagtatrabaho sina Paula at Brian. Nang nasa harap na ng counter ang customer, nagtaka siya na walang tao sa loob ng tindahan. Ilang beses tumawag ng empleyado ang customer pero walang sumagot mula sa kitchen. Nagulat ang customer dahil hindi naman karaniwan na walang tao sa loob ng tindahan. Naghintay pa siya ng ilang sandali tsaka lumabas ng tindahan. Sakto naman na paglabas ng customer, nakita niya ang isang pulis malapit sa tindahan. Sinabi ng customer sa pulis na tingnan nga ang loob ng tindahan dahil pakiramdam niya ay may nangyaring hindi maganda. Agad namang pinuntahan ng pulis ang tindahan at tinawag ang empleyado. Subalit wala ring sumasagot. Dito na nga nagdesisyon ang pulis na tingnan ang loob ng tindahan at puntahan ang bandang kusina. Laking gulat nga ng pulis nang makita ang isang malagim na krimen. Sa sahig ng kusina ng tindahan, isang babae ang nakita niyang duguan. Agad na tumawag sa police station ang pulis at dumating ang kanyang mga kasamahan. Dinala ang labi ng babae sa ospital para sa autopsy. Pinatawag ng mga investigador ang may-ari ng donut store at nakausap nila ang pinsan ni Brian. Sinabi nga na may-ari ng tindahan na nang naka-duty ng mga oras ng krimen ay ang pinsan niyang si Brian at ang asawa nito na si Paula. Agad namang chinek ng mga pulis ang CCTV ng loob ng tindahan. Sa CCTV, nakita nga ng mga investigador na bandang 9:30 ng gabi nahagip ng kamera si Brian at may hawak siyang isang cellphone. Maya-maya pa naglakad si Brian papunta ng storage room at kasunod naman niya si Paula. Silang dalawa nga ay nagpunta at nag-usap sa storage room. Ang mga sumunod na mga pangyayari ay hindi na nakunan pa ng CCTV. Makalipas naman ang 1 minuto, mag-isa na lang lumabas sa storage room si Brian. Inoff pa nga ni Brian ang microwave ng oven at saka lumabas ng donut store. Matapos ngang makita ang kuha ng CCTV, agad na nagsimula ang investigasyon ng mga pulis.
Sa investigasyon, napag-alaman nga nila na bandang alas 9 ng gabi, dumating sa tindahan ng donut store sina Brian at Paula. At 9:50 ng gabi, tumawag ang nanay ni Paula na si Judith. Habang nag-uusap ang mag-ina, muli na namang binanggit ni Paula sa kanyang nanay na gusto na niyang umuwi ng India. Nakausap din ni Paula ang kanyang kapatid na lalaki na si Gab. Sinabi naman ni Gab sa kanyang kapatid na si Paula na sapat na ang pera nilang nakolekta para ibili siya ng tiket pauwi ng India. Sinabi din ni Gab na sa April 17 nga ay pwede nang umuwi si Paula sa India. Labis na nagulat si Paula at napansin ito ni Brian. Tinanong ni Brian si Paula bakit siya gulat na gulat. Sumagot si Paula sa kanyang asawa at sinabing binilhan na nga siya ng tiket pauwi ng kanyang kapatid. Dito na kinuha ni Brian ang cellphone na hawak ni Paula habang kausap pa din niya ang kanyang kapatid. Sinabi ni Brian sa kapatid ni Paula ang mga katagang, "Papauwiin ko si Paula gamit ang sarili kong pera. Hindi ko kailangan ng tulong mo." At ang mga eksena nga na ito ay nakunan ng CCTV, kung saan makikita si Brian na may dalang cellphone at nakatutok sa kanyang tenga. Tingin nga ng mga pulis, nagkaroon ng matinding away sa pagitan ni Paula at Brian habang sila ay nasa loob ng storage room. Naniniwala ang mga pulis na kumuha si Brian ng kutsilyo at sinaksak si Paula. Galit na galit si Brian sa asawa niya kaya niya sinaksak ito ng ilang beses. At pagkatapos dalil-daling lumabas ng tindahan si Brian at naglakad pauwi sa apartment ng kanyang pinsan. Pinaniniwalaan nga na umuwi si Brian at nagawa pang magpalit ng damit at kinuha ang kanyang ilang mga gamit. Kinuha ni Brian ang kanyang passport at dala nga ang kanyang mga damit at saka sumakay ng isang taxi. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang apartment na tinuluyan ng mag-asawang Paula at Brian. Natagpuan ng mga pulis sa apartment ang damit ni Brian na may mga dugo at nakumpirma nga ng mga pulis na si Brian nga ang pumatay kay Paula. Dose-dosenang pulis ang ipinakalat sa buong Maryland para hanapin ang sospek na si Brian, ngunit bigo ang mga pulis na mahanap siya kahit saan. Mabilis na naglabas ng warrant of arrest ang mga pulis para kay Brian dahil sa pagpatay niya sa asawa niyang si Paula. Ang mga kaso nga ni Brian ay first-degree murder, second-degree murder, first-degree assault, second-degree assault at dangerous weapon with intent to injure. Kinasuhan din si Brian ng District Court ng unlawful flight to avoid prosecution. Ipinakalat ang kanyang larawan sa napakaraming lugar. At April 17 nang nahanap nga ng mga pulis ang taxi driver na sinakyan ni Brian. Kinausap nila ang taxi driver at positibo nga niyang kinilala na si Brian ay kanyang naging pasahero. Ayon sa salaysay ng taxi driver, April 12 bandang alas 10 ng gabi nang sumakay sa kanya si Brian. Sinabi ng taxi driver na nagpahatid sa kanya si Brian sa New Jersey na 280 kilometers ang layo mula sa Maryland. At nang nasa New Jersey na, nagpababa daw si Brian sa isang hotel. At sinabi nga ng taxi driver na kalmado daw si Brian at hindi baka sa kanyang itsura na ito ay stress o takot. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang hotel na sinabi ng taxi driver at chinek ang mga kuha ng CCTV. Sa kuha nga ng CCTV, nakita ng mga pulis na April 13, bandang alas 3 ng madaling araw nang mag-check-in si Brian sa nasabing hotel. Kinabukasan ay agad din nag-check out si Brian bandang alas 10 ng umaga. Pagkatapos sumakay si Brian sa airport shuttle bus ng hotel. Matapos nun, wala nang nakakaalam kung saan pa nagpunta si Brian. Trinak din ng mga pulis ang number na gamit ni Brian ngunit wala silang nakuhang impormasyon kung nasaan ang suspect. April 20, 2015, hinawakan na ng FBI o Federal Bureau of Investigation ang kaso ni Brian. Ang FBI ay isang law enforcement agency na mataas ang antas kaysa sa local police. Ang mga hinahawakan nilang kaso ay foreign counterintelligence, cybercrime, public corruption, civil rights, organized crime, drugs, white-collar crime at mamibigat na kaso ng mga pugante. Iniligay ng FBI ang pangalan ni Brian sa no-fly list. Ibig sabihin, hindi na pwedeng pagbilhan pa si Brian ng plane ticket o kahit anong pamang public transportation ticket. Hinold na din ng FBI ang passport ni Brian para mapigilan si Brian na makalipad papaalis ng Amerika.
Naniniwala kasi ang FBI na si Brian ay isang flight risk o maaring tumakas paalis ng bansa. Kasama din sa iniimbestigahan ang mga kamag-anak ni Brian sa iba't ibang parte ng Amerika at Canada. Isa-isa din kinausap ng mga pulis ang kamag-anak ni Brian sa India. Pero bigo ang mga pulis na makakuha ng lead o impormasyon kung nasaan na si Brian. Ilang buwan ang lumipas ngunit hindi nadakip ng mga pulis si Brian. At taong 2018 nang inilagay nga ng FBI si Brian sa listahan ng FBI Most Wanted List. Kasama ni Brian sa listahan ang tinaguriang crypto queen na si Ruja Ignatova na nagnakaw ng 231 billion pesos. Nagpataw din ng pabuya ng 14 million pesos ang FBI sa taong makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Pati nga ang Interpol ay idinagdag na si Brian sa listahan nila ng wanted na criminal. Subalit sa kabila ng mga effort ng FBI at Interpol, bigo silang maaresto si Brian. At 9 na taon na nga ang lumipas nang patayin ni Brian ang kanyang asawang si Paula. Ngunit magpahanggang ngayon ay malaya pa din si Brian mula sa mga krimen na kanyang ginawa. Ayon nga sa karamihan, naniniwala sila na nakaalis na ito ng Amerika dahil hindi naman agad na hold ang kanyang passport. May nagsabi din na dahil nagtatrabaho noon si Brian sa passport office, maaring pineke niya ang sarili niyang passport. May naniniwala din na nakita si Brian ng kanyang pinsan nang umuwi ito sa apartment at tinulungan siya na tumakas. Ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon ay umaasa pa din ang pamilya ni Paula na makukuha nila ang hustisya para sa kanya. Kung kayo ang tatanungin, tingin nyo nakaalis na kaya ng Amerika si Brian? At posible kayang may tumulong sa kanya? Ikaw, ano ang ginagawa mo kapag may bagay kayong hindi pagkasunduan na mag-asawa at hindi pareho ang inyong desisyon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!